Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay April 19, 2023, Miyerkules para sa ikalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa mga gawa ng mga Apostol, chapter 5, verses 17 to 26. Noong mga araw na iyon, inggit na inggit ang pinakapunong saserdote at ang mga kasamahan niya, nakaanib na sekta ng mga Saduseyo, kaya't kumilos sila. Dinakip nila ang mga apostol at ibinilanggo. Ngunit kinagabihay, binuksan ng anghel ng Panginoon ang bilangguan at inilabas ang mga apostol. Sinabi nito sa kanila, "Pumaroon kayo sa templo at mangaral tungkol sa bagong pamumuhay na ito." Sumunod naman ang mga apostol, kaya't magbubukang liwayway, pumasok sila sa templo at nagturo. Nang dumating ang pinakapunong saserdote at ang mga kasama niya, tinawag nila ang lahat ng matatanda ng Israel sa pulong ng buong Sanhedrin. Pinakuha nila sa bilangguan ng mga apostol. Ngunit pagdating doon ng mga bantay, wala na ang mga iyon. Kaya't nagbalik sila sa Sanhedrin at ganito ang ulat. Nakita po namin na nakasusing mabuti ang bilangguan at nakatayo ang mga bantay. Ngunit nang buksan namin, wala kaming nakitang tao sa loob. Nabahala ang mga punong saserdote at ang kapitan ng mga bantay sa templo nang marinig ito, at di nila maubos maisip kung ano ang nangyari sa mga apostol. Ngunit may dumating at balita sa kanila. Ang mga lalaking kinulong ninyo ay naroon sa templo at nagtuturo sa mga tao. Kaya't ang kapitan ay pumunta sa templo kasama ang kanyang mga tauhan. Isinama nila ang mga apostol, ngunit hindi gumamit ng dahas dahil sa pangambang sila'y batuhin ng mga tao. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. At sa atin pong narinig na kwento ng mga apostol, sa mga gawa ng mga apostol sa ating unang pagbasa, sila po ay dinakip at ibinilanggo ng mga punong saserdote dahil lamang sa kanila pong pagpapahayag ng mabuting balita. Sabi nga dito, dinakip nila ang mga apostol at ibinilanggo. Pero kinagabihan, ay binuksan ng anghel ng Panginoon ang kanila pong kulungan at sila po ay pinalaya at binigyan ng misyon na pumaroon sa templo at mangaral sa bagong pamumuhay. Sinabi pong bagong pamumuhay ay ayon sa mga aral at turo ng ating Panginoong Hesukristo na namatay, nabuhay at muling magbabalik. Ito yung kanilang misyon. Dito rin makikita natin na talagang kapag gawain ng Diyos, walang sino man ang makakahadlang. Kapag gawain ito ng Diyos, makatitiyak tayo na kahit sino pa ang humarang o humadlang ay hindi magtatagumpay. Biruin nyo, kahit na nasa loob na ng kulungan, sila po ay pinalabas. No? O kaya naman, di ko alam na kung paandarin ninyo ang inyong imahinasyon, marahil ay bigla na lang nagkaroon ng lagusan o kung ano man para sila po ay makaalis mismo doon sa bilangguan at makarating sa templo. At doon nga po ay napag-alaman na sila ay nangangaral na muli at pinapahayag sa mga tao ang mabuting balita. Kaya po nawa, pakatandaan po natin mabuti kapag ang isang gawain kasi minsan mabilis tayo pong matakot o kumbaga mabahala kapag mayroong mga nagtatayo ng mga grupo, ay mga nagtatayo mga organization na kala natin sasapawan tayo, kala natin maaalis na tayo, pero tandaan po natin mabuti. Kung ito po ay gawain lamang ng tao, darating ang araw na ito ay maglalaho. Kusa itong mawawala. Pati ang mga miyembro, mawawala ito.
Pero nakakatiyak tayo na kapag ito ay gawain ng Diyos, ito ay para sa Diyos, kahit ano pang problema ang dumating, hindi ito hindi ito basta na lang maglalaho, no? Kaya nga ang simbahan natin dito po nakasalalay, no? Dito nakasandal. No? Naniniwala tayo na ang simbahang Katolika ay itinayo ni Kristo, itinayo mismo ng Diyos, kaya kahit anong pambabatikos, kahit anong kapalpakan ng mga pinuno o mga leader ng simbahan na magawa nila, ang simbahan ay nananatili pa rin nakatayo. Dahil ito nga po ay talagang layunin at kagustuhan ng Diyos. Kaya tuloy lang po, no? Tuloy lang natin ang ating mga misyon, tuloy lang natin ang gawain ng mabuti, kung malalaman natin sa paglipas ng panahon kung talagang ito ang nais ng Diyos. Ganun pa man, no? Sa bawat isa sa atin, huwag tayong matakot, no? O kaya mamayani yung selos kapag may mga umuusbong ng mga organizations, mga charismatic groups, no? Ipagdasal natin, no? Nanawa sila ay pinagkalooban din ng biyaya ng Espiritu na magpahayag din ng mabuting balita. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo.